Noong 2025 matinding pinuntirya ng Ukraine ang pagsira ng maraming oil infrastructure ng Russia gamit ang long-range attacks. May dahilan ito. Kapag mas maraming infrastruktura ang nasira, mas kaunting langis ang naipapamahagi ng Russia, sundalo, mamamayan, at pondo ng digmaan. Langis na lang ang natitirang bumubuhay sa Russia. Isang gabi, winasak ng Ukraine ang mas maraming oil infrastructure na inaasahan ni Vladimir Putin at ng Kremlin para suportahan ang kanilang nabigong pananakop sa Ukraine. May mga sunog sa buong Russia dahil muling tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis sa magdamag. Sa pagitan ng Disyembre 13 at 14, nagpasabog ang Ukraine ng sunod-sunod na drone strike sa Russia na naging sanhi ng apoy at pagsabog sa mga pangunahing pasilidad ng langis at enerhiya ng bansa. Umingay ang air raid sirena. Lokal na autoridad muling nataranta, pinatunayan ng Ukraine sa mga mamamayang Ruso na ang kanilang presidente ay parehong nag-anyaya ng digmaan sa kanilang bansa at na hindi niya kayang pigilan ang Ukraine sa pagpili ng mga target na hindi lang tumutulong sa militar ng Rusya, kundi mahalaga rin sa pamumuhay ng mga karaniwang Ruso. Tinarget ng Ukraine ang mga pasilidad sa buong Rusya sa kanilang mahusay na pagsalakay sa gabi. Sa Uryapinsk, Volgograd, nasunog ang isang imbakan ng langis. Muling tinarget ng Ukraine ang mga refinery ng langis ng Rusya, partikular sa Krasnodar, Krai, at Yaroslavl, mapaminsalang mga drone. Pinakita ng Ukraine kay Putin sa Smolensk na kaya rin nilang gumanti sa energy strike at tinamaan ng kanilang drone ang thermal power plant na nagbibigay kuryente sa rehiyon. Kung ito ay tumutulong sa digmaan ng Russia, nagiging target ito ng Ukraine na tumugis ng marami noong Disyembre 13 at 14. Nagulat ang Sky tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine, kabilang ang oil depot sa Uryapinsk. Ibinunyag ng outlet na ayon sa mga source ng Russia, pumasok ang mga drone ng Ukraine sa rehiyon ng Volgograd bandang 4:45 oras ng Kiev at agad nagdulot ng kaguluhan. Narinig sa buong lungsod ang mga pagsabog at nakita ang mga haligi ng apoy mula sa wasak na oil depot. Iniulat ng UNN ang pag-atake na bahagi ng patuloy na pagsisikap ng militar ng Ukraine na pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia sa pagtanggal ng supply ng langis. Nangyayari ang pagpapahina sa iba't ibang paraan. Direktang ibig sabihin, ang nasusunog na langis ng Russia ay hindi na maipapadala sa frontline sa Ukraine. Kapag kulang sa gasolina ang Russia, nababawasan ang mekanisadong pag-atake nila dahil hindi gagalaw ang kanilang armor. Perpekto ito para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine dahil matutok nila ang mga drone at sandata sa mga sundalong Ruso na pinipilit sumabak sa matitinding atake. Bulag silang sumusugod, umaasang di sila mahuli ng Ukraine sa ginagawa nila. Sa mas malawak na pananaw, ang pagtumba sa langis ng Russia ay nangangahulugang nawalan ito ng mahalagang produktong hindi na maibebenta sa mga customer. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya at militar ng bansa. Sige, pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado sa video mamaya. Bumalik tayo sa Uryapinsk attack na naging matindi, kaya napilitang magpahayag ang Russian authorities kahit madalas nilang baliwalain ang malalayong tagumpay ng Ukraine. Ayon sa New Sky, si Andriy Botarov, na siyang gobernador ng Volgograd Oblast, kung saan kabilang ang Uryapinsk, ay napilitang kumpirmahin sa publiko ang pag-atake ng Ukraine. Kahit paulit-ulit niyang ginagamit ang luma niyang palusot, sabi niya, hindi raw direktang tinamaan ng mga drone ng Ukraine sa buong digmaan, sabi ni Botarov. Ang sunog sa oil depot ay sanhi ng debris mula sa drone, ayon sa gobernador. Hindi talaga ako magtataka kung gaano katumpak ang mga debris ng drone ng Ukraine. Kung di lang natin alam ang totoo, baka isipin nating nilagyan ng Ukraine ng Global Positioning System ang mga debris na sinasabing bumagsak sa oil facilities ng Russia. Siyempre, alam naman natin ang totoo. Walang kinalaman ang debris sa sunog sa Uryapinsk. Imbes, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang depo na may 18 tangke na regular na nag-iimbak ng gasolina mula sa mga oil refinery patungong Uryapinsk. Ginagamit ang gasolina para sa mga tao sa lungsod, kaya kailangang magpadala ng gasolina mula sa ibang lugar ang Russia para maiwasan ang kakulangan sa Uryapinsk. Sa gasolina, hindi lang nagkasya ang Ukraine sa oil depot. Noong gabi ng Disyembre 13 hanggang 14 muling napasama sa target ng Ukraine ang mga refinery ng Russia. At dalawa sa mga ito ang tinamaan ng mga drone sa overnight na pag-atake ng Ukraine. Muli,
Ang News Sky ay may pangunahing detalye habang iniulat nito na ang media ng Russia ay naguulat ng mga pag-atake sa mga oil refinery sa Krasnodar, Krai at Yaroslavl. Ayon sa Ukraine, ang pag-atake sa huling teritoryo ang maaring pinakamahalaga. Lumapag ang mga drone sa Slavnev-Yanos Refinery, isa sa pinakamalalaking oil refinery sa Russia. Iniulat ng mga lokal na residente ang mga pagsabog sa parehong refinery. Bagamat sinabi ng mga opisyal na lokal na sunog at mga drone lang ang nadamay, tila hindi nila binanggit na winasak ng mga drone ang ilang mahalagang infrastruktura sa oil refining ng Russia. Tungkol naman sa refinery sa Krasnodar Krai, tinarget ng Ukraine ang Afipsky facility na naging regular na target ng Ukraine mula pa noong tag-init. Ayon sa Energy News Beats, ito na ang ika-6 na pag-atake ng Ukraine mula Hulyo. Bumaba ng 20-30% ang produksyon ng Afipsky facility dahil sa pag-atake ng Ukraine, na layuning bawasan ang fuel, gasolina, diesel, at aviation fuel na gawa ng mga refinery. Mas kaunti rin ang maipapadala ng Russia sa kanilang mga sundalo o maibebenta sa ibang mga bansa. Pinag-uusapan ng Russia ang tagumpay ng kanilang air defenses sa Krasnodar Krai. Nagulat ang mga residente ng malalakas na pagsabog, nabasag na bintana, at matinding pagyanig na pahiwatig ng malalakas na pagsabog na hindi sa himpapawid nangyari. Tinamaan ng drone ng Ukraine ang mga target. At pinatunayan ng Afipsky Refinery ang kahinaan nito sa mga atake noong Disyembre, tulad ng tag-init. Pero, iyan ay isang pahayag na maaaring sabihin tungkol sa kahit anong Russian na oil refinery. Mukhang hindi mapigilan ng Kremlin ang Ukraine sa pag-atake sa mahahalagang infrastruktura. Noong Nobyembre, binigyang diin ng Kiev Independent ang matinding pagtutok ng Ukraine sa mga oil ng Russia. Mula Enero hanggang Oktubre, nagsagawa ang Ukraine ng 160 na pag-atake laban sa pagpino at pagkuha ng langis ng Russia. Sabi ng Security Service Head na si Vasil Maliuk, hindi bababa sa 20 pag-atake ang naganap noong Setyembre at Oktubre. Habang tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang 2 oil terminal, 3 fuel depot, 9 na pumping station, tinamaan din ang 6 na oil refinery ng Russia. Ito ay mga lehitimong target militar. Ang pagkuha at pagre-refine ng langis ay bumubuo ng humigit kumulang 70% ng budget sa depensa ng Russia. Ito ang maruruming petro-ruble na pinupondohan ang digmaan laban sa atin. Sabi ni Malyuk sa mga pahayag na muling tumutukoy sa matinding epekto sa ekonomiya ng desisyon ng Ukraine na targetin ang sektor ng langis ng Russia. Hindi bumagal ang rate ng pag-atake ng Ukraine noong Nobyembre. Sa katunayan, kabaligtaran pa. Dahil ang mga refinery ng Russia ay naging mas malaking target pa ng mga drone ng Ukraine noong buwang iyon. Nabigo ang manipis na depensa ng mga refinery, kung meron man, dahil nagawa ng Ukraine na magsagawa ng hindi bababa sa 14 na pag-atake laban sa mga refinery ng Russia. Ayon sa Moscow Times, ang halos isang pag-atake kada 2 araw sa refinery ay bagong record sa loob ng 1 buwan para sa Ukraine. Habang pinalalakas nito ang pagsira sa pangunahing pinagkukunan ng langis ng Russia, ang Afipsky plant na tinarget noong Disyembre 13 at 14 ay tinamaan na rin noong Nobyembre. Ayon sa Moscow Times, may kapasidad ang pasilidad na ito ng 71 milyong tonelada bawat taon, kaya isa ito sa pinakamalalaking refinery sa Russia. Nagbubunga na ang sunod-sunod na pag-atake sa refinery. Ayon sa ulat, bumaba sa halos 5 milyong bariles kada araw ang pagproseso ng langis ng Russia mula sa dating 53-55 milyon tuwing huling bahagi ng taglagas dahil sa pinaigting na kampanya. Sabi ng Moscow Times, may ilang linggo pa bago malaman kung nagkaroon ng record-breaking na operasyon ng refinery ang Ukraine noong Disyembre. Sa 2 matagumpay na pag-atake sa isang gabi, mukhang di pa rin bumabagal ang Ukraine. Mas marami pang energy targets ng Russia ang tinukoy ng Ukraine noong Disyembre, kabilang ang Smolensk na sinalakay ng kanilang mga drone. Mas eksakto, isang thermal plant sa Smolensk ang tinamaan ng matindi noong Disyembre 11. Ipinapakita nito na nagbabalikan ng hakbang ang Ukraine at Russia sa energy infrastructure. Ayon sa News Sky, muling sinabi ng Russian Defense Ministry na napatumba nila ang mga drone ng Ukraine. Gayunpaman,
nagdulot pa rin ng sunog ang mga drone at pinsala ang mga debris. Kinondena ng Russia ang mga pag-atake sa Smolensk bilang terorismo na tinawag nilang mapagkunwaring paninira ng Ukraine, habang ang Russia ay nagsasagawa ng ganitong mga pag-atake sa Ukraine. Ayon sa New Sky, ang pag-atake ng Ukraine sa enerhiya ng Russia na posibleng magdulot ng pagkawala ng kuryente at init sa mga Ruso ay isinasagawa lang. Ginagawa rin ng Russia ang ganitong pag-atake sa Ukraine. Matagal nang ginagamit ng Kremlin ang kuryente at init bilang sandata tuwing taglamig. At ngayon ay mas madalas itong nararanasan ng mga rehiyon ng Russia ayon sa New Sky. Bihira namang kumpirmahin o itanggi ng Ukraine sa publiko ang kanilang pagkakasangkot sa mga pag-atake sa Russia. Sektor ng enerhiya. Pareho lang ang Desyembre 13 at 14. Hindi inako ng Ukraine ang pag-atake sa Smolensk, kahit klaro kung sino ang may gawa nito. Iniulat ng UNNN na mas marami ang militar na aplikasyon ng Smolensk Thermal Power Plant kaysa sibilyan, sa kabila ng pagkondena ng Russia sa tinawag nitong isang teroristang pag-atake. Ayon sa ulat, target militar ang planta ng Smolensk dahil pinapagana nito ang mga chemical na gamit sa depensa ng Russia. Kung wala ang plantang ito, hindi makakagawa ang mga pasilidad ng Russia ng sapat na nitrate, ammonia, at nitrogen fertilizer na pawang mga pangunahing sangkap sa paggawa ng pampasabog na ginagamit sa maraming missile at bomba ng Russia. Kahit hindi ganoon, makatuwiran pa rin sa Ukraine na targetin ang isang thermal power plant para sa mga Russian. Malaking bahagi ng estratehiya ng Russia tuwing taglamig ay ang pagputol ng kuryente sa mas maraming Ukrainian noong 2025 at mga nakaraang taon. Epektibo rin itong estratehiya. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Disyembre 13, halos 1 milyong tahanan sa Ukraine ang nawalan ng kuryente dahil sa magdamag na pag-atake. Kasunod ito ng ilang buwang magkakaparehong pag-atake na nagdulot ng mga blackout at pagkawala ng pag-init sa pamamagitan ng pagtutok sa mga thermal power plant. Aktibong sinusubukan ng Russia na pamarisan ng lamig ang mga mamamayang Ukrainian. Nilalabag nito ang Universal Declaration of Human Rights, Artikulo 25, na nagsasabing, may karapatan ang bawat tao sa sapat na pamumuhay. Sabi ng Universidad ng Alabama sa Birmingham, sinusubukan ng Russia na ipagkait ang karapatan ng mga Ukrainian. Ngayon, ginagawa na rin ng Ukraine ang parehong bagay sa mga mamamayan ng Russia. Dahil dito, ang mga pag-atake gaya ng sa Smolensk ay nasa moral na gray area. Sabi ng marami, ibinabalik lang ng Ukraine sa Russia ang parusang ipinaranas ni Putin sa mga Ukrainyano tuwing taglamig simula ng pananakop niya. Pwedeng igiit ng Ukraine na ang Smolensk Thermal Power Plant ay ginagamit ng military-industrial complex ng Russia, kaya nila ito inatake. Technical, nilalabag din ng Ukraine ang parehong patakaran gaya ng Russia, kaya bihira silang umaako ng responsibilidad. Ang serye ng mga pag-atake sa langis at enerhiya ng Russia ay kapansin-pansin dahil bahagi ito ng estratehiya ng Ukraine na putulin ang lifeline ng langis ng Russia. Hindi lang iyon ang mga pag-atake na nagawa ng Ukraine sa ilang araw na mabigat para sa Russia. Itinampok ito ng sariling General Staff ng Ukraine sa isang Facebook post noong Disyembre 14 kung saan binanggit nila na sinamantala rin ng Ukraine ang pagkakataon para atakihin ang ilang pasilidad sa mga bahagi ng Ukraine na okupado ng Russia. Sa Zaporizhia, winasak ng Ukraine ang gusaling gamit ng mga walang taong sundalo ng Russia. Bukod pa rito, winasak din nila ang isang missile complex na kinakailangan para magampanan ng TORM-2 air defense system ang tungkulin nito. Sa Donetsk, winasak ang 2 control point ng ika-76 Air Assault Division ng Russia, isang radio location station, at 2 electronic warfare station. Ang Crimea, na madalas maging target ng mga drone at missile ng Ukraine, ay hindi rin nakaligtas. Dagdag pa sa tuktok ng Ukrainian Crimea, sabi ng Ukrainian General Staff, tinamaan ng ating sundalo ang 2 bus ng PMM istasyon ng radyo na Kasta 2E2, bahagi ng PPO system na C300, C400, at istasyon ng radyo na Siyam na 6E. Dagdag pa ng Kiev Independent, sinabi ng Russia na nakabagsak sila ng 41 Ukrainian drones sa Crimea noong gabing iyon. Tulad ng mga pag-atake sa oil depot at refinery,
Mukhang may drone na tumama rin sa isa pang oil depot sa rehiyon ng Simferopol, Crimea. Target din ang Veliki, Novgorod nang tamaan ng Ukraine ang Akron Chemical Plant sa rehiyong yon gamit ang mga drone na nagdulot ng pag-usok mula sa pasilidad, ayon sa parehong ulat. Malamang nagtataka ang Rusya kung ano ang nangyari sa kanila. Sa halip na sumuko dahil sa kampanya ng Rusya ngayong taglamig, lumalaban ang Ukraine gamit ang malawakang drone strikes na nagpapahina sa militar ng Rusya. Baka hindi mo alam kung nakikinig ka sa Rusya. Naibunyag na namin na inilabas na naman ng Rusya ang lumang mga piraso ng drone palusot nila sa tagumpay ng pag-atake sa Ukraine. Sinabi rin namin sa iyo na nagpapanggap ang Rusya na maayos sa Crimea at napabagsak nila lahat ng drone ng Ukraine. Ayon sa balita, idinagdag ng Sky na noong Disyembre 14 gumawa ang Rusya ng sarili nitong bersyon ng mga pangyayari kung saan sinira raw nila ang 100 at 41 na pag-aari ng Ukraine. Mga drone sa Volgograd, Smolensk, Yaroslavl at Krasnodar Krai. Gayunpaman, sinasalungat ng mga sunog at pagsabog na dulot ng mga drone ng Ukraine ang ulat na ito, pati na rin ang ibang pananaw sa mga pangyayari ng gabing iyon na inaalok ng ilang bahagi ng media ng Rusya. Ipinapakita ng pro-gobyernong media ng Rusya ang mga pangyayari bilang bahagi ng malawakang teroristang pag-atake ng Kyiv nang hindi tinatalakay ang tanong kung bakit matapos ang 2 taon ng digmaan. Nananatiling mahina sa drone attacks ang mga refinery at oil depot malayo sa hangganan ng Ukraine. Ayon sa New Sky, nagpapakita ng pagkukunwari ang Rusya. Hindi tinamaan ng Ukraine ang Rusya, maliban na lang kung nangabranga. At ang mga atake ay gawa ng teroristang rehimen, hindi ng matalinong militar na marunong tumarget sa Rusya kung saan masakit. Gumuuguho na ang naratibo ng Kremlin at tuluyang babagsak habang dumarami ang long-range na pag-atake ng Ukraine. Epektibo ang mga ganitong pag-atake ng Ukraine dahil sa ilang dahilan. Ang una sa mga dahilan na iyon ay isang bagay na binigyang diin natin kanina sa video. Bawat atake ng Ukraine sa langis o enerhiya ng Russia ay malakas ang epekto sa ekonomiya at militar ng Russia. Ibinunyag ng Bloomsbury Intelligence and Security Institute sa isang artikulo noong Nobyembre, 11 na tinarget ng Ukraine ang halos 55 oil refinery ng Russia. Simula ng digmaan, lalong tumindi at nagtagumpay ang mga pag-atake. Noong 2025 naglunsad ang Ukraine ng 48 matagumpay na pag-atake sa mga refinery, mas marami kumpara noong 2024 na nagdulot ng halos 20% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia ang nasira. Malaki ang epekto nito sa budget ng Russia dahil 30% ng budget nila sa 2024 ay mula sa buwis sa langis at gas. Kaya madaling makita ang epekto. Heto, mas maraming pag-atake sa mga refinery ng Ukraine, dagdag pa ang mas kaunting langis na nare-refine. Katumbas nito ay isang malaking butas na sinusunog sa pinagsamang balanse ng bangko ng Russia. Sumulat din ang staff ng Radio Free Europe Radio Liberty ng artikulo para sa oilprice.com noong Nobyembre 29 na nagbigay ng mas maraming datos. Sabi sa artikulo, 10% lang ang nabawas sa kapasidad ng Russia sa pagre-refine. Hindi 20% pero nakakagulat pa rin iyon. Ayon sa artikulo, kumikita pa rin ang Russia ng halos $100 milyon taon-taon sa fossil fuel, bagaman 20% mas mababa ito kaysa noong 2024 sa Russia. Laganap ang kakulangan at pagrarasyon ng gasolina. Dagdag pa rito, may malinaw na problema kapag nasusunog ang gas. Nauubusan ng pera at gasolina ang Russia, kaya nahihirapan silang ituloy ang digmaan sa Ukraine. Nakikinabang ang Ukraine at nalulugi ang Russia sa mga ganitong pag-atake, kaya nagkakalamang ang Ukraine. Ayon sa isang artikulo ng Forbes, noong Disyembre 4 na isinulat ni Vikram Mittal, binanggit ng contributor ng Forbes ang mga pag-atake ng Ukraine laban sa langis ng Russia. Bukod pa sa maraming pagkakataon na winasak ng Ukraine ang mga kagamitang militar ng Russia, mga pabrika, at iba pang infrastrukturang may kaugnayan sa digmaan gamit ang kanilang mga drone at misil. Ayon kay Mittal, malaki ang magiging epekto ng long-range drone strike sa usapang pangkapayapaan sa malapit na hinaharap sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahang tamaan ang mga estratehikong target sa loob mismo ng Russia. Ipinapakita ng Ukraine na kaya nitong magdulot ng makabuluhang pinsala kung magpapatuloy pa ang digmaan. Sa madaling salita, winawasak ng mga drone ng Ukraine ang kwento ng siguradong tagumpay ng Russia na pinapakalat ng Kremlin. Ang katotohanang nangyayari ang mga ito
lalo na sa laki ng saklaw na nakikita natin ngayon, ay nagsasabi sa sinumang nagmamasid na malayo pa ang Ukraine sa pagkalas sa laban. Idagdag pa ang pinsalang pang-ekonomiya na napag-usapan na natin. At maaaring ipanindigan ng Ukraine na ang kailangan lang nitong gawin ay patuloy na atakihin ang Russia gamit ang mga drone nito. At sa huli, ay mauubos din ang bansa. Dahil sa pera, mapipilitang itigil ni Putin ang pananakop. Sa ganung sitwasyon, ang posibilidad na iyon ay nagbibigay sa Ukraine ng mas malaking kalamangan sa negosasyon kaysa sa inaakala ng marami. Paulit-ulit pinapakita ng Ukraine na hindi naligtas ang likurang bahagi ng Russia. At halos wala na ito. Kayang tamaan ng Ukraine ang mga target sa loob mismo ng Russia at madalas nila itong gawin para ipakitang manipis ang depensa ng militar ng Russia. Ang mga oil refinery at mga katulad na pasilidad ay dapat may matitinding depensa sa himpapawid, lalo na ngayon na malinaw na gustong-gusto ng Ukraine na gawing target ang mga ito. Hindi nagpadala si Putin ng depensa sa himpapawid sa mga pasilidad na ito dahil kailangan ito sa Ukraine. Kaya marami sa malalayong lugar na akala niyang ligtas ay nabunyag. Posibleng ilipat ng Russia ang mas maraming depensa sa himpapawid sa mga pasilidad na ito. Ngunit magreresulta ito sa paghina ng depensa ng kanilang mga sundalo sa Ukraine o ipagpapatuloy ng Russia ang ginagawa nito. Maliban na lang kung atakihin ng Ukraine ang mga refinery, depot at iba pang target sa Russia at sinakop nitong Ukraine. Anumang piliin, panalo ang Ukraine. At wala nang solusyon si Putin. Kung hindi pa sapat ang lahat ng mga pag-atake na ito laban sa langis at thermal energy, pinalawak ng Ukraine ang pag-atake nila pati na sa likidong natural gas ng Russia. Nakita natin yan noong Disyembre nang tamaan ng Ukraine ang isang mahalagang gas port na ginagamit ng Russia para mag-export ng isa sa kanilang mga fossil fuel sa ibang mga bansa. Alamin ang epekto ng pag-ataking iyon sa ekonomiya ng Russia sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga drone strike ng Ukraine sa loob ng Russia. At salamat sa panonood.